Yo, what's up mga tol? Magandang araw. Woo! Maganda ang sikat ng araw ngayon. Maganda rin ang tulog ko. Maganda rin ang gising ko. Maganda gising natin ngayon mga tol dahil nabawi ko na yung bike ko. Salamat nga pala sa mga pulis, tropa, kaibigan at mga followers ko na nag-effort para mabawi yung bike ko. Sobrang saya ko dahil nabawi namin agad yung bike ko at wala pang 48 hours na recover agad namin. So, gusto nyo bang malaman yung kwento kung bakit nawala yung bike ko? O sa mga marites, gusto nyo bang malaman kung paano nawala yung bike ko? At kung paano namin na-recover? So, ganito kasi yun mga tol. Ito yung kwento kung bakit nanakaw yung bike ko mga tol. January 6, 2024, alas 6:21 ng gabi. Nanakaw yung bike ko dahil sa sobrang katangahan ko. Naiwanan ko yung bike ko sa labas ng shop. Kasalanan ko rin ang lahat kung bakit nanakaw. Dahil napaka-irresponsible ko. Walang ibang dapat sisihin kundi ang sarili ko din. Dahil binigyan ko ng pagkakataon ng mga magnanakaw na manakaw ang bike ko. Kaya ang resulta, kamot sa ulo. Kinabukasan, January 7, 2024, lumipas na ang magdamag, hindi ko pa rin alam na nawawala na pala yung bike ko. At umabot pa nga ng tanghali. Nung bibili na ako ng ulam para sa tanghalian, dun ko na napuna na nawawala na pala yung bike ko. Hanggang sa chinek na nga namin yung CCTV ng shop. At doon napanood ko na naiwanan ko pala yung bike ko sa labas ng shop. Hanggang sa madaanan ng dalawang rugby boy at pinag-interesan. At tuluyan na ngang ninakaw yung bike ko. Kaya nag-post agad ako sa Facebook na ninakaw yung bike ko. At mga ilang minuto lang may mga nagbagandang loob agad. May mga nagchat na at tumawag na mga tropa at mga followers na nakita na daw nila yung bike ko na nakapost na sa marketplace ng Facebook at binebenta lang ng 5,000. At dali-dali agad akong nag-report sa San Pedro Police Station. At doon ipinakita ko sa mga pulis ang kopya ng CCTV sa nangyaring nakawan. Inireport ko rin sa mga pulis yung oras at kung saang lugar nangyari. At ang mga katibayan na ako mismo ang may-ari ng ninakaw na bike. At pagkatapos nakiusap ako sa mga tropa at mga followers ko na nakakita ng bike ko sa marketplace na kung pwede ay makipag-deal na sila doon sa seller at bilhin na yung bike ko. At pagkatapos noon, isa sa mga kaibigan ko ang kadil ng seller. At habang kachat niya yung seller, sakto namang nakabukas yung location kung saan nagmumula yung message ng seller. At unti-unti naming nilocate kung saan nagagaling yung mga message. At nakumpirma na nga namin yung location. Alas 2 ng hapon, January 7, 2024. Lokasyon sa may Arco ng Dilapas, Binyan City, sa may Alphamart. At bago pa may kasang paghahanap doon sa seller, nakatimbre na lahat sa mga tropa. At nandun na sila sa lokasyon ng mga seller. At nakonfirm nga nila na nandun na nga yung subject. At naghihintay na lang sila ng go signal. At nakumpirma din namin na may ibang kadil pa yung seller. At pinapasukat pa yung bike sa ibang kadil nila. At pagdating nga namin dun sa lugar at kasabay ng mga pulis, animoy eksena sa pelikula at biglang naglabasan ng mga tropa. At nagulat din yung isang kadil nila kung bakit may mga pulis. At hindi na nga nakapalag yung seller at matagumpay ang paghahanap namin sa kanila. Hindi ko na nakuna ng video ang buong eksena ng operation dahil pinagbawalan na kami ng mga pulis. Yung nahuli po sa operation ay hindi po sila yung mga magnanakaw. Sila po yung nakabili ng bike ko doon sa mga magnanakaw. Ang dahilan nila, hindi daw nila alam na nakaw yung bike ko. Nabili daw nila sa magnanakaw yung bike ko sa halagang 2,500, bentang adik. At pinost agad nila ang bike ko sa marketplace ng Facebook sa halagang 5,000. Malas lang nila dahil nakita ng mga tropa, kaibigan at mga followers ko sa Facebook yung post nila sa marketplace. At doon na nga nagtapos ang operation sa paghahanap ng bike ko. At dinala na ng mga pulis yung mga seller ng bike ko papuntang San Pedro Police Station. At para kunan ng statement at para makasuhan na rin ng pambansang batas ang anti-fencing law. Kaso sa mga bumibili ng mga nakaw na gamit. Hindi ko na sila kinasuhan, bahala na yung mga pulis. At isa pa, hindi naman sila yung kumuha ng bike ko na nakunan sa CCTV. Ang gusto ko lang talaga ay mabawi yung bike ko. At pagkatapos nun, umuwi na ako at dala ko na yung bike. So yun nga yung buong kwento mga tol. Pero bago ko makalimutan, magpapasalamat muna ako sa mga taong tumulong sa akin. Sa lahat ng nagmagandang loob para mabawi yung bike ko. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Pero gayon pa man, maraming salamat pa rin sa inyong lahat. Sa mga tropa, kaibigan at mga followers ko sa Facebook, maraming salamat mga tol sa lahat ng effort nyo. At lalong-lalo na sa mga pulis San Pedro. Hindi makukumpleto ang operation nang wala kayo mga sir. Saludo po ako sa inyo mga sir. At siya nga pala mga tol, ginawa ko ang video na to para hindi sa pansarili kong kapakanan. Marahil awareness na rin para sa ating lahat. Pero wag nyo akong tutularan mga tol na mangiiwan ng bike sa labas ng shop at nagbigay ng pagkakataon sa mga magnanakaw. Malaking aral para sa akin ang mga nangyari. At isinumpa ko sa sarili ko na hindi na mauulit ang mga ganitong pangyayari. So yun lang mga tol, ingat sa ating lahat and ride safe. Boy!
Yan yung vlog mo to, mapasa ko sa'yo. Yo! Salamat nga pala sa mga kaibigan natin dyan. Mga tol, salamat sa tulong. Nabawi ko na yung bike ko. Yeah! Ano boy, iwan mo ulit yan mamaya sa labas. Pangalat lang ako. Iwan mo ulit sa labas. Quality. Iwan mo ulit yan mamaya sa labas. Mga ano, 3 oras ulit. Ang ina mo eh. Wala kasi ako sa wisyo eh. Sinang gusto? Parang may iniisip akong baby girls nung isang gabi eh.